welcome back to my channel. And today, sasagutin ko yung tanong na madalas na tinatanong sa akin na sobrang daming nagtatanong. Paano ako nag-start ng aking YouTube channel? Hindi pa man ako gumagawa ng videos, mahilig na ako manood ng YouTube. Mga music videos, mga makeup tutorials, nung active pa si Michelle fan, si Promise fan, yung naka-brace, yung yung Soy! Nauutot ako. Umalis ka dyan na magsalita. No, na! Epal! Uy! Uy! Alay! Tingin ako konti, binigyan kita nung nakaraan. So, ayun. Nung naka-brace pa si Say, yung cortina pa lang yung background ni Ate Joyce. Nung wala pa si Baby Ju kay Ate Ann Clut. Ayun, matagal na ako nanonood. Ang epal naman talaga sa kapatid ko. Ayaw kasi dati mag-YouTube Mas gusto ko sa Instagram. Time-lapse na makeup videos, makeup tutorial sa Instagram. So, doon ako nag-start. Doon ako, yung Instagram ko dati, puro ganon. Mga lang. Pinagkakasya ko sa 1 minute na video. Kasi yun pa lang yung kasya sa Instagram dati. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, 1 minute pa rin. Yung etong side lang yung nakikita. Yun, nagawa ko yun. Plano ko lang talaga dati sa Instagram lang yun. Pero pinost ko rin sa Facebook, ganun. Kaya ganun, ayaw kasi mag-YouTube kasi ayaw ko nang may salita. Yung ganito, nahihiya kasi ako Kasi kahit ako naiirita ako sa boses ko. Iba-iba kasi yung boses ko. May matining, may ganitong normal, merong kalmado. Alam niyo, iba-iba yung boses ko. Kaya parang feeling ko, may inis lang kayo sa boses ko. Nahihiya akong marinig yung boses ko sa video. Alam niyo yun? So, ayun na nga. Ayun na naman si Haring Araw. So, bababaan na naman natin yung brightness natin. Alright. Ayun nga, one day, pumunta kami sa Divisoria ng mga klasiko. At ang dami ko na pamili. Naka 800 ata ko. 800 sa Divisoria lang, di ba? So, naisip ko, parang sayang naman tong pinamili ko. Ang dami kong pinamili. Tapos, tatamba ko lang dito. Gagamitin ko siya, pero parang pumasok sa isip ko na gawa kaya ako ng haul. Pero kasi 'di ba yung haul hindi yun magagawa sa time-lapse na video lang sa Instagram. Kailangan talaga may salita. So that night, nakabili na kasi ako ng tripod nun sa Divisoria. Talagang bumili ako ng tripod para nga maayos ko yung time-lapse videos ko, para pang hawak ng cellphone. Ayun yung plano ko sa tripod. So, nung gabi yun, kinuha ko yung tripod. Kinuha ko yung cellphone ko. Kumuha ko ng Christmas lights. Yung Christmas lights lang talaga, alam niyo naman ganun lang ginagamit ko simula, diba? Pero ngayon, hindi na. Natural lighting na lang yung gamit ko ngayon. Kasi nag-flicker na siya dito sa camera. Pero sa phone, maganda yun. Ayun, kinuha ko yun. Tapos pinalibot ko lang yung Christmas light sa akin. Hindi yun super liwanag. Sobrang dilim nung settings ko nun. Ayun, inedit ko. Tapos nakakatuwa kasi at least, diba? Nagawa ko na yung fear ko. Kasi yung fear kong magsalita sa camera, nagawa ko na yun. Tapos inedit ko yung video ko. Tapos in-upload ko sa YouTube. Hindi ako nag-expect na may manonood. Hindi ko talaga in-expect. Hindi talaga ako nag-expect. Kasi expectations often lead to disappointment. So, yung video ko nun, mga 50 times kong nire-replay para magka-views. Ano yan? Wala na! Ubus na yung cheesy ko! Grabe pa, papayin mo. Ang lumayas ka yan, pero pang yung ilang. Hindi ko yun na-expect talaga na may manonood. Pero may nanood. Kasi diba Divisoria Hall yun. Christmas time yun. December yun. So parang kabog yung Divisoria Hall nun. Talagang in demand yun. Nung una nahihiya pa ako i-broadcast, di ko pa siya na-share sa Instagram ko, sa FB ko. Wala pa akong pinagsasabihan, nanay ko pa lang, jowa ko pa lang, kapatid ko pa lang, pamilya ko pa lang. Yun pa lang, ayoko sabihin sa mga friends ko kasi nahihiya nga ako. Hanggang sa may nag-comment, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero parang nanay may mararating tong batang to. Tapos yung sa comment na yun, isa lang yun, isang comment lang yun. Pero sobrang na-inspire ako, sobrang na-motivate ako na gumawa pa ng ibang videos. Ayun. Tapos ang daming natuwa kasi nga daw may directions daw yung video ko, may directions kung saan bibili dun sa Divisoria mismo. Naghanap pa rin ako ng mga topics ng videos na madalas i-search na kahit ako mismo i-search ko mga 500 peso makeup challenge. Ayun, ganun yung mga una kong videos. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Tapos, ayun, 10 break namin noon yung December. Tapos, noong January, nagkaroon na kami ng pasok hanggang May.
So, there was a time na sobrang nakakatuwa, na nakakagulat, na nakaka-pressure. Alam niyo yun? Kasi habang parang feeling ko nun, habang padami ng padabi yung nanonood sa akin, dapat paganda ng paganda yung content ko. Gano'n naman talaga, pero iba kasi yung pressure nun eh. Tsaka ang daming request na nilamon na ako ng YouTube, ganun. There was a time na pinersonal ko yung YouTube na kahit yung mga hate comments, eh dinadamdam ko talaga. Meron pang umiyak ako dahil sa isang comment lang eh. Totoo lang. Comes the viewers, comes the supporters, comes the bashers, comes the negative comments. Okay lang naman sa akin yun. Like, I can accept naman criticisms na suggestions, recommendations, requests, ganon. Natural lighting na lang gamitin ko, na backcam ng cellphone ko yung gamitin ko para sa maayos na quality. Ayun, galing yun sa mga comments ng iba, mga suggestions. Pero yung iba kasi, lait na kasi yung sa iba eh. Hindi mo siya makukuha as suggestion kasi mafe-feel mo talaga na ma-hurt ka. Ayun, so ayun na. So yung mga unang hate comments na nakuha ko eh, pare-parehas lang daw yung makeup products na ginagamit ko, ganon. Dapat daw as a beauty vlogger, nag-explore ako sa maraming products. Hindi ko naman yun magawa that time kasi estudyante lang naman ako. Parang wala akong pambili, hindi ko gustong gumastos para sa makeup kung yung allowance ko naman yung at risk. So, ayun. So, hindi ko yun pinansin. Kasi, sobrang thankful din naman ako na maraming nakakaintindi sa sitwasyon ko that time. Ayun, parang komportable na ako gumawa ng videos. Komportable na ako sa camera, ganyan. Okay na sa akin yung ganyan. Ayun, nagkaroon na rin ng sponsor sa mga brands. Pero online shop pa lang yun. Kaya sobrang thankful din ako sa mga online shops kasi sila yung mga unang nagtiwala sa akin. Alam niyo yun, kasi kahit sabihin 3 lip tint lang yung binigay sa akin, hindi yung whole collection. 3 lip tint din yun. Alam niyo, yung isang lip tint, umaabot yun ng 150. Sabihin na natin, nandun yung average, 120, 130, 150. Yung isang lip tint, 150. 3 yung binigay sa akin, 450. Sila pa may carry ng shipping fee. So, parang ang laking lugi nila sa pagbigay nila sa akin nun. Iba talaga yung pagmamahal, pagsusupport ko sa mga online shops. Kasi binigyan nila ako, alam nyo yun, lugi na sila dun sa akin ng 450 plus shipping fee. Hindi rin naman ako tumatanggap ng sponsors na alam kong hindi makakatulong sa inyo. Maraming nang nagpo-propose sa akin ng collaborations nga. Pero hindi naman interesting sa inyo, alam nyo yun. Yung alam kong hindi naman kayo interested, hindi ko kinukuha. At saka pag sponsored videos kasi, yung iba kasi iniisip pag sponsored, bayad. Hindi, kasi halos lahat ng sponsored videos ko hindi bayad. Libre lang yung binibigay nila sa aking products and then nire-review ko. Ayun lang. Tsaka pag sponsored naman, sinasabi ko naman talaga yung honest, hindi naman ako bias. Kung wala talaga akong masabing mali, wala talaga akong mahanap. Kasi as much as possible, hinahanapan ko rin ng mali yung mga products. Kasi alam kong makakatulong din yun sa inyo, ganun. Na pwede nyong makompare sa ibang products pa. Ayun. Ngayon, meron akong locarettes. Nakakatuwa. Nakakatuwang balikan yung kwento ng journey ko sa Japan. Parang hindi ko pa feel yung tawag sa akin na beauty vlogger, na YouTuber, na online influencer. Hindi ko siya ma-claim kasi parang sobrang taas nung label na yun. Parang hindi ko pa deserve na mabigyan ng ganong label. So, ang tawag ko lang sa sarili ko content creator. Kasi yun lang naman talaga. So, sa mga nagtatanong kung mahirap ba magiging isang content creator, ang sagot ko dati dyan, mahirap kung isipin mo mahirap. Pero ngayon, masasabi ko na sa sitwasyon ko ngayon, sa akin lang to ha, hindi ko alam sa iba. Kasi yung iba, like sila Ate Ann Klutz, di ba everyday na yung vlogs nila, parang naging part na ng buhay nila. Parang sila Judy. Pero sa akin kasi, nahihirapan kasi ako Nahihirapan ako lalo na sa edit kasi hindi pa rin ako nasasanay mag-edit. I mean, kahit 2 minutes lang yung review na gagawin ko, nakamad pa rin ako mag-edit. Parang okay lang mag-film ng mag-film. Ayoko na mag-edit. Hindi ko naman pwedeng ipaubaya sa iba yung edit kasi iba pag ako mismo yung nag-edit kasi alam ko yung content ng video, diba? Kung may plano kayo mag-YouTube, i-push nyo. Promise, i-push nyo talaga. Kasi through YouTube, kikita ka kasi.
Pero hindi ko pa ma-explain ng maayos yung Google AdSense, yung monetization sa YouTube kasi hindi ko pa maintindihan kung paano nakukuha yung sa ads, kung paano nakukuha yung sa views. Pero na rin mga nag-i-invite sa akin sa mga marketing network ng YouTubers. Pero kasi wala pa akong balak as of the moment. Kasi 'di ba pag may network, mahati na yung bayad ng YouTube sa'yo. Mahati na yon. Kasi sila maghahawak ng account mo. So, ayaw ko muna sumali sa ganun kasi ngayon, buo ko pa nakukuha. So, makapagbayad pa ako sa camera ko. Yung camera ko nga, hindi pa yung bayad ng fully. Naka-installment pa yan, no? Nag-iipon na rin ako para sa iba pang equipments. Ayun, yun muna yung gusto ko na maayos muna, masettle muna yung equipments ko bago ako mag-network. So, ayun lang yung kwento ko kung paano ako nakapagsimula mag-YouTube at saka kung ano na yung mga naranasan ko so far. So, ayun lang guys. So, yung next video, so, inisip ko gagawin ko tong series. Itong kung paano ako nagsimula mag-YouTube, tapos tips and tricks. At saka how I edit my videos. At saka comment pa kayo sa baba kung ano pa yung topic na gusto nyong i-discuss ko tungkol dito sa pag-YouTube. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kalokohan, kagagahan from me. Yun lang guys. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye!